everyone! Welcome back again sa my channel. This is Daiwena Vlog. So for this video day, papunta na naman tayo ng market day. Alas 10 na naman tayo nakababa ng bahay kasi late na sila dumating. So ayan, naglista pa ng mga bibilhin ko. Tuwing Monday talaga, ganito ang sitwasyon. Rush lagi. So, for this video day, sasagutin natin yung isa nating subscriber na kausap natin sa live. Sabi niya, mahirap ba ang mga gawain o trabaho ng mga DH dito sa Hong Kong? Then, ilang beses daw ako nagpapalit ng bedsheet. Ayan. So, i-share ko na lang sa inyo based sa aking experience, guys. So, sa mga baguhan, sa mga first timer, nagbabalak na mag-apply abroad bilang DH, kahit Middle East man yan o dito sa Hong Kong, expect nyo na dahil, ito lagi kong sinasabi, i-expect nyo na mahirap para ready yung utak nyo. Huwag nyong itanim sa utak nyo na madali ang madatnan nyo. Kasi paano kung mahirap ang madatnan nyo? Kasi walang nakakaalam kung ano ang magiging kapalaran natin abroad. So, expect nyo na yan. Na mahirap din mag-ask kayo sa mga kakilala nyo or manood kayo ng videos, yung mga naging sitwasyon nila. So, in case na mangyari sa'yo yung ganun, na mahirap na sitwasyon, how you to handle, paano mo siya ma-handle. Mahilig ako talaga nakikinig sa mga kwento ng nakakatanda or mas matagal. Yan, mahilig ako magtanong-tanong kung ano yung mga worst na na-experience nila. Kasi, what if, in case man na mangyari sa akin, so, alam ko na ang pwede kong gawin, di ba? So, i-share ko sa inyo yung mga gawain ko. So, every Friday, ako dahil nagpapalit ng bedsheet. So, ang Monday at Friday ay busy day yan. Busy day. So, noon, Sabado ang aking pagpapalit ng bedsheet dahil. Pero, in-adjust ko siya kasi, minsan, dinadala ako, sinasama nila ako tuwing Sabado. So, hindi naman lagi nila sinasabi sa akin yung mga plano nila after pag Sabado na ganyan, hindi naman nila lagi sinasabi sa akin. So in-adjust ko. Then pa lang Sabado ay Biyernes nagpapalit na ako ng beddings. Once a week lang naman ako nagpapalit So tulad ngayon ang everyday ko ginagawa, ayan, alas 6 nagigising na ako niyan. Then 6:30 ako natayo. Yan, ang diretso ko niyan sa CR, hilamos, toothbrush, tali ng buhok, then magsalang ako ng labahin sa washing machine. Then punta na ako ng kusina, kunin ko yung cup ng mga amo ko, hugasan, then mag-init ubig, then kung may breakfast. Pero mostly pag Monday, wala silang breakfast kasi galing nga ng gala, so wala. Then kanina, ayan, nag-prepare ako ng pagkain ng alaga ko, ng bunso. Then si amo ang nagluluto. Si among lalaki ang nagluluto, hindi ako nagluluto. Prepare lang ako, hinahanda ko lang para lutuin niya. Then nag-steam din ako ng itlog at rice para sa breakfast ko. Then kain na ako. Then after that, hindi ko naabutan yung alaga ko na bago magising ay tapos na ako. So bago ako matapos sa kusina, nagising na. So si among lalaki niya na yung nag-asikaso dahil. Then, so ang ginawa ko, kinuha ko na yung nakasalang doon sa washing kasi okay na siya, saktong tapos na. Then, sinampay ko din, nagsalang ako ulit. Then pagkatapos nun sampay, saktong tapos na ang aking magpadidi ng alaga ko. So kami na maglalaro niyan. Kami na maglalaro ng bunso kong alaga. Then si amo na nagpe-prepare ng breakfast nila, ng breakfast ng alaga ko. So magpapakain na lang ako niyan around 8:45. Magpapakain na lang ako sa bunso ko. Ayan, mostly focus talaga ako sa bunso dahil. So mamaya i-continue natin dahil traffic masyado, mag-market muna ako. So ito yung ating pamimilhin today. Potato 3, tomato 3, sikwa 2, onion 1, pumpkin green half, then pork, frozen pork, 3 item, then may nakalagay na mince para alam ko, then frozen chicken chop, onion 1, maliliit yung onion nila ngayon
Chikwa. Ilan ang chikwa? Wait a minute, not yet finished. Chikwa to. Tomato 3 day. Ayan, tomato 3. Ayan, maganda. Then, potato. Potato 3. Potato 3. Hindi na lang natin piliin yung malalaki. Maliliit lang. Liko. Next natin ay pumpkin half. Pumpkin half. Bibili ko. Next natin ay frozen chicken chop. So dito ako lagi din nabili. Isang store lang to eh. Ayan, chicken chop. Ayan na siya, day. So ang next natin ay frozen chicken. Ay, frozen chicken. Frozen pork. Hala, merong ano. May pinagkakaguluhan sila, day. So ayan din, nasangit ako doon sa Taglilima, day. Ayun o, nakabili ako ng 4. Ayan, nakabili ako ng ano, parang sport bra. So ayan, tinitingnan na ate yung listahan ko. Ganon lang ginagawa ko, dahil pinapakita ko lang yung listahan nila. Yung listahan ko pala sa kanila. So ayan, dahil tapos na tayo mag-market. Saan nga ba tayo napunta? So doon sa pagpapakain ng alaga ko, around 8:45 din, mga 9 na alis na din yung mga amo ko, sila mag-asawa. Then ngayon nga, kasi Monday, ang matatanda ay dumating around magteten na, 9:45 na sila dumating, so naglista pa pagdating. Then nakalabas ako ng 10 papuntang market. So ang ginawa ko, dahil nagsaing na ako. Hoy, ate. ang ginawa ko, dahil nagsaing na ako kasi malilate na ako, di ba? So ang kailangan ay 11:30. Ano na ako, maka-prepare. I mean, maihanda ko na ang pagkain ng alaga ko kasi magpupunta siya ng school. So nagsaing na ako bago umalis kasi ang rice naman yung nakain ng time. Then si Tanda, nineprosin na niya yung ulam namin pang lunch. Then after nyan, pagdating ko ngayon sa bahay, ayan, diretso na asikaso sa lulutuin, magluluto na diretso. Then mayroon pa atang soup ngayon na lulutuin kasi Monday. Yan, i-prepare ko yan. So ang alaga ko, napatulog ko na bago ako umalis. So nakumpo, mamaya kamuti talaga ang lola mo kasi magigising yun pagkatapos ng lunch. So around 12:10 nalabas na yung maglola, ihahatid na sa school yung alaga ko. Then pagbalik niya ng lola, saka ako makakilos ng tuloy-tuloy dahil sa mga gawain ko. Kasi pag may bata, di ba, hindi mo talaga matuloy-tuloy yung trabaho mo. So pagka tapos ko niyan maggawa ng soup, doon na ako, nandyan na yung lola, doon na ako makakapag-start ng linis sa room. Diyan ako nag-start maglinis sa room ng mga amo ko, sa CR nila, sa room ng alaga kong malaki, then sa CR ko, then sa room ng alaga kong maliit. Then importante kasi pagdating ng 4:45 lalabas na naman yung lola para sunduin yung panganay kong alaga galing school. So bago mag 4:45 kailangan tapos na ako maglinis, naka-vacuum, naka-mop na ako. So yun ang dapat gawin ako. Hindi nakulong na ako, day. Ayan, hindi ka. Sige, vlog pa more. Wala man lang ako nasundan na magbubukas ng pintuan, glass door. Then yan, kailangan makapaglinis na ako, diba? Then pagbalik niyan, nagkagala pa kasi yung maglola na yan around 5:30. Ayan, kailangan ko na din magsaing kasi yung aking alagang maliit around 6 ay nakain na. Then yung food niya is still sabay ng kanin.
Tapos, around 6, papakainin ko na nga yung alaga kong maliit. 6:15, ganyan. So, 6:20, 6:30, nag-start na ako magluto ng dinner namin. Then, around 6:45, nadating yung amo ko. Then, yun yung oras na alis na yung lola. Then, around 7, ayan na. Madalas, kahit wala pa yung amo kong lalaki, nagugutom na yung panganay kong alaga. So, inahahain ko na ang pagkain namin ng dinner. Then, around 7:30, nadating yung amo kong lalaki. Magpapaligo yan sila sa alaga kong maliit. Sila talaga nagpapaligo na ngayon. Binago na nila yung routine ko. Then, papadidiin niya ni among lalaki. Tapos, papatulugin. Then, saka matutuloy yung pagkakain nila. So, ako, kumakain na ako, nauuna na ako kumain. Tapos, pag nagpaligo sila, saka ako lalabas para titingnan-tingnan ko yung alaga kong panganay na kumakain. Then, around 8:45 ng gabi, nalabas din yan sila pagkatapos ng kain nila para igala yung mga bata. Nagagala yan sila sa gabi dahil din. Ayun ako, naglilinis ng pinagkainan, sa kusina, linis lahat. Then, around pagdating nila mga 9:30 to 10, ako natatapos sa aking gawain. So, pinaka-last ko, tapos na ako ng hugas pinggan, linis ng pinaglutuan ko, yung exhaust fan, mga ganyan. Then, wash ng bottle ng bata, inuman nila ng tubig, then tapon ng basura. Pagkatapos ko tapon, palitan ng plastic yung basura, punasan, palitan ng plastic. Then, arrange sa sala yung mga kalat na laruan. Then, pinakalas ko ay vacuum. So, around 10 to 10:30 ang pinakamatagal ko ng tapos ng work. So, may nagtanong din dati kung may OT. Kasi nababanggit ko yung about sa OT. Walang OT day. Hindi mo talaga alam kung anong exact na oras. Hanggat hindi ka tapos sa kusina. Ayan. Hindi ka din tapos. So, ang OT na sinasabi ko, yung Sunday day pag pinapasukan ko yun. So, ayan lamang for today's video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!